Jesus. Thank you, Lord. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. It's so good to be back in the altar. Amen, mga kapatid, na magtuturo at maghahayag ng kabutihan ng ating Panginoon, ng mensahe ng ating Panginoon. But God is using me as an instrument lang, mga kapatid, dahil ang Panginoon pa rin ang mangunguna sa gawaing ito, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Masaya ba tayo ngayon, mga kapatid? Tanungin mo nga yung katabi mo kung masaya ba siya. Masaya naman daw. Amen. Praise the Lord. Let us continue to feel the presence of the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Sa umagang ito, mga kapatid, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Amen? Sino dito, mga kapatid, ang nakakaramdam ng discouragements? Sino dito ang nakakaramdam ng disappointments? Sino dito nakakaramdam ng brokenness? Diba, kabataan, buhay na buhay. Pag brokenness, ibig hindi lang naman brokenness ng puso yan, mga kapatid. Brokenness ng wallet. Mas malakas yun, diba? So, brokenness ng mundo, mga kapatid. But then again, the Lord speaks right now that even if you are discouraged, even if you are disappointed, even if you don't know where you're going through, mga kapatid, naririyan ng Panginoon. Amen? Lahat tayo ay may kanya-kanyang panalangin. May mga special prayers tayo, spoken prayers, mga kapatid, na hindi natin masabi. But then again, the Lord is always there, mga kapatid. Sabi nga sa kanta kanina, kailan may di nagbabago ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kailanman na hindi nagbago ang kabutihan ng Panginoon. Way back man yan 10 years ago, 5 years ago, mga kapatid, or hindi ka pa man nabubuhay, mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon ay never nagbago, mga kapatid. Sasabihin ng mundo, nagbago ka na, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy na natin to, mga kapatid. Let's open our Bible in the book of Nehemiah 1, verses 1 to 11. Alam na alam ko, mga kapatid, na kilala natin si Nehemiah. Sino ba dito ang hindi pa nakakakilala kay Nehemiah? Siguro naman kilala na natin siya, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. In late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. So ang Susa, mga kapatid, ay lugar kung saan one of the oldest city, mga kapatid. Amen? At kung di ako nagkakamali habang sinesearch ko siya, mga kapatid, sa parte siya ng Iran pala, mga kapatid. So, yun daw ay isa sa pinakamatandang city, mga kapatid. In verse 2, Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other man who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem. In 3, they said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. Halimbawa, pumunta ang kapatid mo sa inyo. Sige, sinong may kapatid dito na lagi nagsusumbong? Sige, si Brother Leonard. Halimbawa, pumunta si Brother Jillian sa kanila. Pero instead of good news, ang balita niya ay bad news. Paano niyo i-handle yan, mga kapatid? Paano ka magre-react, Brother Leonard? Di ba magwawala ka? Yung emotions mo mauuna, anong nangyari? Bakit? Di mo na alam ang gagawin mo, mga kapatid, di ba? But in verse 4, what Nehemiah did is that, when I heard this, I sat down and wept. In fact, 4 days I mourned, fasted, and prayed to God of heaven. Instead of murmuring, instead of hindi niya alam ang gagawin niya, tayo kasi minsan when we receive good news, mga kapatid,
hindi natin alam ang gagawin, nauuna ang emotions natin. But in this story, mga kapatid, what Nehemiah did is prayed to the God of heaven. Praise the Lord, hallelujah, the Lord is here right now, mga kapatid. Then I said in verse 5, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. In 6, mga kapatid, listen to my prayer. If you have prayers right now, if you have discouragement right now, hamunin mo ang Panginoon, Lord, listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people, Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. In 7, we have sinned terribly by not obeying the commands. Amen, mga kapatid. Minsan nagkakasala tayo dahil hindi natin sinusunod ang kagustuhan ng Panginoon. Lahat naman tayo, mga kapatid, pinagdaanan to, mga kapatid. Amen. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo ayaw sumunod kasi minsan nakala natin hindi okay. Kahit nga sa personal life natin, mga kapatid, diba? Kahit sa practical life, kapag hindi natin gusto ang nangyayari, kapag hindi natin gusto ang utos ng magulang, hindi natin sinusunod. Amen? But then again, how Nehemiah respond to this is that on verse 8, mga kapatid, please remember what you told your servant Moses. If you are unfaithful to me, I will scatter you among nations. But in verse 9, if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored. Then the people you rescued by your great power and strong hands are your servants. We are the servants of the Lord. Amen. Praise the Lord. And last verse. Dito, mga kapatid, nawa ganito din tayo. Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Dito, mga kapatid, maririnig natin kung paano magmakaawa sa panalangin si Nehemiah. Tayo ba, mga kapatid, pag nananalangin, 20 seconds lang? Di ba hindi? Kapag meron tayong gusto na, Lord, ito yung gusto ko, please ibigay mo na. Ganon din tayo, mga kapatid, di ba? Let me ask you one question today, mga kapatid. When bad news comes to you, what is your initial reaction? Amen? What is your initial reaction when you receive negative things? What is your first response in disturbing news? Kapag nakakakita tayo ng mga nasagasaan, na aksidente, sunod-sunod, mga kapatid, habang nag-browse ako sa Facebook kagabi, mga kapatid, may na-hostage sa C6, may nasunog sa Batangas, iba't ibang lugar, iba't ibang aksidente, mga kapatid. But then again, mga kapatid, napapatanong tayo sa sarili natin, ano ba ang response natin sa mga nangyayari? Kapag naputulan ng simbahan ng kuryente, ano ba ang nagiging reaction natin? Sometimes, we tend to aligaga instead of praying to the Lord, mga kapatid. Instead of returning to God. But right now, the message of the Lord is here, mga kapatid, that we should bounce from our setbacks. Hallelujah, hallelujah. In this book, mga kapatid, you will see that Nehemiah is speaking in the first person about his personal experience. So meaning, mga kapatid, kapag binasa mo ang Nehemiah, yung I and me, yun po ay si Nehemiah directly speaking, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. And as we continue, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Let's all pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God. Thank you for your message, O God. Hallelujah. Thank you for your reminder, Panginoon. Hallelujah. Lord, itinataas ko ang serbisyong ito, Panginoon. Manguna ka, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Anoint me, O God. Hallelujah, na ikaw ang mangunguna, Panginoon, sa serbisyong ito, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Dinideclare namin, Panginoon, ang victory and breakthrough, O God, in this place, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. And our message for today says, bouncing from setbacks. Amen. Praise the Lord. Marami na ba tayong setbacks, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hindi po yung set ng volleyball, ha? Kikita kayo. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa, mga kapatid. Praise you, Jesus. So, bouncing from setbacks. Sabi dito, mga kapatid, in this book, we can see that there is problem where the wall of Jerusalem is in total state of disrepair. Mababasa natin yan sa verse 3, mga kapatid, ng Nehemiah. Nasabi doon ay, sa verse 3, mga kapatid, ay, things are not going well. For those who return to the province of Judah, they are in great trouble and disgrace. Grabe naman, di ba? Trouble na nga, great pa. Di ba, mga kapatid? So, they are in great trouble. So, in verse 3, mga kapatid, andon na si Hananay, nagkaroon ng balita. Sabi kasi dyan, si Hananay daw is likely the brother of Nehemiah. Hananiah is the person who reported the unfortunate state of Jerusalem to Nehemiah, mga kapatid. Nehemiah is very concerned about the people in Jerusalem as he is very interested hearing the news of Hananiah. Kapag naman hindi tayo interesado sa isang balita, mga kapatid, pakikinggan lang natin, di ba? Let's say, for example, si Brother Raymart, di ba? Kapag nung nag-board exam siya, hinanap niya yung balita, pinakinggan niya yung balita, dahil interesado siya. Pero kung hindi naman siya interesado, patadaanin lang na yun, di ba, mga kapatid? Same thing with Hananiah, mga kapatid, na sobra yung pag-concern niya dun sa Jerusalem. Ikaw ba naman, balitaan na hindi maganda yung katayuan nila sa Jerusalem, di ba, mga kapatid? Kahit naman tayo, mga kapatid, kapag nakareceive tayo ng balita na hindi maganda ang katayuan ng ating ng pamilya, kahit nga lang may bagyo, yung mga nasa province, yung mga kapatid tayo, hindi na rin natin alam kung ano ang gagawin natin. Amen? Praise the Lord. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem, hindi po Jericho, ha? Lilinawin ko lang. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. So, from the word itself, mga kapatid, has been torn down. And it has been destroyed by fire. Di ba hindi naman ganun kadaling makaligtas kapag sunog? Alam naman natin yan, nangyayari ngayon sa ibang bansa, mga kapatid, di ba? Hindi ganun kadali. Hindi naman isang tubig lang yan, isang timba ng tubig, ayos na. But this one is great trouble, mga kapatid. Amen? There are people who descended from those who originally returned to the book of Ezra and they are not doing well. They were in great distress. Kapag tayo ay nakaka-receive ng masamang balita, sasabihin natin, nakaka-stress naman yan. Yung iba nga, diretso depression na eh, di ba? Kahit wala pang medical advice, depressed na daw sila, mga kapatid. So, ano pa kaya kung ang marinig nating balita ay great trouble, mga kapatid? Sige nga, isipin nga natin yung mga bagay na great trouble news na dumating sa atin. At isipin din natin kung paano tayo nag-react. Siyempre, unang-una, stress. Medical, di ba? Nag-aantay ka. Medical. Mga kapatid, nakaka-stress mag-antay ng result. Exam, nakaka-stress mag-antay ng result, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na si Nehemiah ay hindi nag-react ng sobra, ay hindi naman siya na-stress, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin ng ganun. Pero mga kapatid, sabi dito, the city is in total state of disrepair. Their situation is shameful, mga kapatid. Dahil tinitingnan sila ng mga tao, minamock sila, ano bang mock?
Kumaga binubuli sila, inuusig, uso na pala ang bullying dati mga kapatid. Iba lang yung term. Inuusig sila mga kapatid saying, tingnan nyo sila wala silang proper wall around their capital city and people who have fallen. Siyempre nga naman, kahit naman sa mundo natin mga kapatid, kapag walang pinto yung bahay mo, kapag sira yung bahay yung mga kapatid, inuusig tayo, o Kristiyano pa naman yan. Bakit walang pinto yung bahay niyan? Bakit walang bahay yan? Di ba mga kapatid? Aminin man natin mga kapatid, ang tingin nila sa Kristiyano ay perfect. Ang tingin nila sa Kristiyano ay mayaman. Pero glory to God, mayaman tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. They were mocked because of they don't have a proper wall around their capital city and people who have fallen, mga kapatid. So, nandun yung pangungutya, pag-uusig mga kapatid dahil sira nga yung kanilang city, the wall itself, mga kapatid. The wall of Jerusalem was destroyed when the Babylonians conquered and destroyed Jerusalem in 586 BC, as they also destroyed the walls and burned the gates with fire. Amen. Praise the Lord. Pero sa umagang ito, mga kapatid, in short, the people in Jerusalem are living in ruined place. Are we all living in ruined place? Nakatira ba tayo sa magulong paligid? Nakatira ba tayo sa walang kapahingahang lugar? Hindi, mga kapatid, nakakatulog pa nga tayo ng 12 hours, di ba? Sana all na lang. Kung sino man silang nakakatulog ng 12 hours. Paano yan? May mga nanay dito nagsasana all na lang. So, Sister Kim, 12 hours nagising, hindi tulog, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Imagine how discouraging that you wake up every day and see everyone or everything around you is ruined, mga kapatid. Sira. Di ba sabi nila, every day, every gising is a blessing. Pero masasabi mo pa bang blessing ang isang bagay kung ang pagising mo, ang paligid mo ay napakagulo? Sige nga mga kapatid, I challenge you right now, kung kayo yung nandun, pagising nyo ang gulo-gulo, hindi nyo alam kung nasan mga gamit nyo, hindi nyo alam kung safe pa ba kayo, question pa nga lang dyan, makakatulog pa ba kayo? Amen? Di ba yun nga lang may malaglag na something sa labas or may busina lang, minsan nagigising na tayo, ano pa kaya kung ganun kagulo yung paligid mo? Di ba naiinis nga tayo kapag may naglalarong bata sa labas? Di ba kasi tulog ka, nagpapahinga ka, tapos ang ingay-ingay ng mga batang naglalaro, naghahabulan. Di ba, Celine? Tama? Amen. Praise the Lord. Tumatawa si Celine. Praise the Lord. So again, the question today, what is your first response to disturbing news? And when bad news comes to you, what is your initial reaction? And how do you respond to setbacks? Amen. Praise the Lord. Ano nga ba ang setback, mga kapatid? A setback is a delay, obstacle, or problem that makes it harder to achieve your goal or progress in something. But delay is never a denial, mga kapatid. Just like the setbacks, mga kapatid, obstacle lang yan, delay lang yan, problema lang yan, kung saan masihirap ng konti. Sabihin na natin hindi konti, masihirap para i-achieve mo yung goal mo or something that you want to achieve, mga kapatid. It's like nabangga ka pero hindi ibig sabihin na titigil ka. It's like nadapa ka, hindi ibig sabihin na hindi ka tatayo. Nagutom ka pero hindi ibig sabihin na hindi ka kakain. Amen? Ang lakas talaga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nahulog ka, doon nabalian ka, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakapagtrabaho. It's just part of the journey, mga kapatid. Setback is part of a journey. Lahat naman tayo dito, mga kapatid, dumaan dito, di ba? Hindi naman perfect ang buhay natin. Amen? Sino dito ang may perfect life? Sino? Sino ang hindi nagka-problema? Sino? Si Mayo? Nagka-problema din siya nung nilagnat siya dahil hirap na hirap siyang matulog. Nagkaroon din ng setback si Mayo, mga kapatid, sa edad niyang yon. So thank you, Sister Jenny, sa pag-remind sa ating
congregation, how it's important, lalo na yung ating health and wellness. So, thank you so much. So, mga kapatid, again, bouncing back from tragedy takes a lot of time. Mahirap pala mag-bounce back, mga kapatid. Pero kapag sa bola, di ba, ang dali-dali lang. Kapag sa basketball, pag nag-bounce, dribble pa kayo. Pero isipin nyo sa sarili nyo yun, mga kapatid, kung din dribble kayo. Sige nga, alam ko, nai-imagine nyo ngayon. Try natin dito. Sino bang gustong magpa-try ng dribble dito? Joke lang, mga kapatid. It takes a lot of time. It also takes comfort, support, and of course, an abundance of prayers, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nag-bounce baka, ito na ako. Pagkagising ko, version 2.0 na agad. Talaga ba? Totoo ba yan, mga kapatid? Hindi ganun kadali, mga kapatid. In the story, mga kapatid, Nehemiah worked for royalty as the cupbearer to the king of Persia. When we search, mga kapatid, cupbearer dati, it's a high position. Sila yung nagbibigay ng wine sa mga high officials. Kumbaga sa atin, yung restaurant ni, sino nga yung sikat na umuwi? Ni Gordon, di ba? Sila yung nagbibigay ng mga wine. And doon, mataas ang tingin sa kanila ng mga tao, mga kapatid. But when he heard the news that the city of Jerusalem lay in ruins, he was greatly distressed and saddened. Kahit pa sobrang taas na ng posisyon mo, sobrang comforting na ng buhay mo, pero kung ang puso mo ay kung ikaw ay makakarinig ng mga ganong news, mga kapatid, may stress ka talaga. Nasa bakasyon ka, let's say for example, tapos may tumawag sa'yo, ganito, nasa ospital si ano. Di ba kahit nasa bakasyon ka, parang gusto mong umuwi? Di ba? Kahit na ang ganda-ganda ng view, ang sarap-sarap ng pagkain, ang ganda-ganda ng hotel, pero kapag may narinig kang balita na hindi maganda, uuwi ka. Gagawa ka ng paraan kahit gabing-gabi yan, magbubuka ng ticket, gaano man yan kamahal. Amen? Ganon din na nangyari, mga kapatid, kay Nehemiah. No matter what the circumstances, ang ginawa niya, mga kapatid, Nehemiah prayed to God for the right words para sabihin sa kanyang boss, kumbaga, sa boss niya, who is a very powerful king. He prayed and fasted and prayed again. Speaking of fasting, mga kapatid, sa February 1, lahat po ay inaanyayahang dumalo sa ating prayer and fasting. Yan po ay 10 a.m. mga kapatid. Sabado po yan. Praise the Lord. Lahat po tayo umattend dahil hindi natin alam ang kasagutang ibibigay ng Panginoon sa ating mga panalangin. Sabi niyo nga, prayer works, but prayer and fasting works din, mga kapatid. Minsan doble pa. Amen? You're expecting 10 pesos, pero bibigyan ka ng Panginoon ng 100 pesos. Amen? Praise the Lord. Sabi pa dito, he praised God, asked for forgiveness, and presented his request to the king. The humble servant finally found a favor, mga kapatid. Lahat tayo halos dito, mga kapatid, may kanya-kanya tayong testimony about the favor of the Lord. Amen? Andun binibigay ng Panginoon, ang favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Makasalanan ka man, hindi ka man sumusunod, pasaway ka man, matigas man ang ulo mo, but the favor of the Lord is always with us, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. At lahat tayo naka-experience na nun, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ito pa, mga kapatid, dahil nag-pray siya, nag-fast siya, at nandun ang humble heart niya, mga kapatid, the king not only gave Nehemiah his permission, but he also gave him a guarantee of safe passage with special papers, mga kapatid. Sabi yan doon sa komentaring nabasa ko, mga kapatid. Tayo kapag binigyan tayo ng favor ng Panginoon, hindi lang basta favor. Special favor pa, mga kapatid. Amen? Hindi lang basta pinayagan, pinasamahan pa. Amen? Praise the Lord. Tayo din, mga kapatid, kung tayo ay nananalangin na pumasa tayo sa exam, hindi lang tayo papasa minsan mataas pa yung nakukuha nating scores. Amen? You're praying for a good work, mga kapatid, pero binigyan ka ng magandang trabaho na may magandang sweldo. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Kahit kailan, mga kapatid, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Tayo lang minsan ang hindi nakaka-appreciate ng kabutihan ng ating Panginoon. Sabi nga sa kanta, ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Tayo, nagbabago tayo, pero ang kabutihan niya ay hindi nagbabago noon,
ngayon at kailanpaman. Amen. Praise the Lord. Let's clap our hands to our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sabi pa dito mga kapatid, God is all about redeeming loss and pain and healing wounds of all kinds. Sino dito ang may sugat? Not typically sugat na kutsilyo, gasgas. Sino dito ang may mga dinadalang sugat na kailangan ng healing, mga kapatid? Healing physically, healing spiritually, emotionally. God is all about redeeming loss and pain. Hindi mo yan mariredeem sa tao, mga kapatid. Lahat ng nawala sa'yo, hindi naman mababalik ng tao yan eh. Nawalang tiwala, nawalang pag-asa. But God can give you all those things, mga kapatid. Dahil kayang-kayang ibigay ng Panginoon lahat, walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. We may try to deal with tragedy and the ensuing emotion that follows sadness, anger, resentment, or guilt in unhealthy ways, mga kapatid. But God is all about redeeming loss and pain. Are you in pain right now? Are you feeling lost right now? Diba? Nag-iisip pa kayo? Nasaan na kayo? Lost pa ba kayo, mga kapatid? Siguro naman hindi na dahil nandiyan na ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes, we don't know what to do, so we do nothing. Simple as that, mga kapatid. Di natin alam ang gagawin natin, kaya ang gagawin natin, wala. And hope that one day, the pain will simply go away. Paano ba yun? Di ba, mga kapatid, let's say, gamitin na natin February na malapit na sa mga kabataan. Di ba? Sometimes you don't know what to do. Mahal ko pa siya, pero magtitiwala pa ba ako sa kanya? Mahal ko siya, pero itutuloy ko pa ba? And we end up doing nothing. And we pray, sana ganito ha, and we pray and hope that one day the pain will simply go away. Pero hindi yan ganun kadali, mga kapatid. Huwag natin gawin ng do nothing. We do something dapat, mga kapatid. We pray, we ask for His wisdom, and ask for the right partner, mga kapatid. Amen. Pero siya na lang, Lord. Siya na lang kasi. Kung hindi siya, sa'yo na lang, depende pa kung mapupunta siya doon, di ba, mga kapatid? So, kidding aside, mga kapatid, minsan kapag sobrang bigat na, sabi, Lord, bahala na. Di ko na alam gagawin ko. That's a good side din, mga kapatid, because you're giving it everything to the Lord Jesus Christ. Binibigay mo sa Kanya, pero dapat akma ang bibig natin sa puso natin at sa isip natin. Kung sinasabi ng isip natin na, sige na nga, bahala na, pero ang puso natin, naghihikahos pa din na, Lord, please. Lord, please. Ganyan, mga kapatid. But, lift up your hands to our Lord Jesus Christ and He will answer you, mga kapatid. Amen. Sabi nga, may mga prayers na instant answered. May mga prayers na matagal na. But, it is because of the quality of our life, mga kapatid. Natanong yan nung prayer night, mga kapatid. Kaya ba may mga instant prayer dahil sa quality ng prayer? It's not the quality of the prayer, but it's the quality of our life. Especially our spiritual life, mga kapatid. Kumusta ang spiritual life natin, mga kapatid? May sumasagot dito, wala. Amen, mga kapatid. So, nawa ay ito ang simula, mga kapatid, na tayo ay magpapalakas sa ating Panginoon. Sabi nila, grabe ka na 2025. Iibahin natin yan, mga kapatid. More of 2025. Amen, mga kapatid. More of blessings, more of hopes, more of victories, more of breakthrough, mga kapatid. Lahat yan, mga kapatid. More of financial freedom, more of new houses, new bags, new shoes. In short, more of gastos. Hindi, joke lang, mga kapatid. More of gastos because God will give you blessing, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. But how do we bounce back from our setbacks? I'll give you 20 seconds, mga kapatid. Think of an event in your life kung paano kayo nag-bounce sa inyong setbacks. Isipin nyo nga mabuti. Sa ministry man yan,
sa family, sa business, sa pag-aaral, sa trabaho, how do you bounce from your setbacks? Amen. First, comfort and support. Sabihin mo sa katabi mo, I care for you. Yung totoo ha, yung totoo, hindi yung ano, di ba? Magtingin na naman kayo. Sabihin nyo, I care for you. O, di ba? Sabi mga kapatid, kapag gusto nating mag-bounce back sa ating setback, kailangan may comfort and support. In verse 4, sabi dyan mga kapatid, we can see that Nehemiah is very concerned and care about his people. Do we care sa ating mga brothers and sisters? Pakitanong. Tanungin nyo nga, nagkikare ka ba sa akin? Sige, tanungin nyo, yung katabi nyo ako, kilala nyo. Sige, do you care for me? Pag yan sumagot ng no, bahala kayo mag-usap. Wag namang do you care for me, pero sinasakal nyo ha. Grabe naman yung care na yon mga kapatid. O di ba sa likod may nagsasakala na. Baka naman hindi na care yan mga kapatid ha. Do you support me? O tanong nyo ulit, do you support me? Support daw. Thank you, Sister Ruth. Amen mga kapatid. But then again in verse 4 mga kapatid, Nehemiah has this option na huwag na silang intindihin. Parang wag na siyang mag-care. The fact na okay na siya, mataas na yung position niya, nasa comfort place na siya, kumbaga sa mundo sumasahod na siya ng malaki, tagapagmana na siya ng kumpanya mga kapatid. Sabihin na natin nasa upper class na siya, gano'n na yun mga kapatid. Pero hindi gano'n ang pinakita ni Nehemiah mga kapatid. Pinakita niya ang care niya, ang pagsuporta niya sa mga tao. Ganon din sa atin mga kapatid. If you think someone or if you feel someone has a challenge right now, feel discouraged, feel disappointed mga kapatid, kumustahin niyo siya. Pero yung kumusta na nanggagaling sa puso, hindi yung dahil pinakumusta lang sa'yo ng youth president mo, pinakumusta lang sa'yo ng LM president, uy, kumusta ka na daw? Huwag namang, nakaka-receive ba tayo ng ganong kumusta lang? May extra ka ba? Minsan kasi mga kapatid, kapag kinukumusta tayo, kinakabahan tayo. Tama ba? Sis, kumusta ka na? Hindi mo alam kung isisin mo. Hindi mo alam kung sasagutin mo. Hindi mo alam kung i-ignore mo. Di ba? Tumatawa kayo, so ibig sabihin totoo. Sis, kumusta ka na? May kadugtong pa. Pero di ba, kumusta ka na, gano'n na. Tapos, parang isipin mo, paano ko siya sasagutin? Typing pa hanggang sa, nandun, naiwan ka na lang sa typing, hindi mo na na-replyan. Amen? So, minsan may mga ganyan tayo, nakakatawa mga kapatid, pero reality ng buhay nangyari. But, ipakita natin sa mga kapwa natin, lalo na sa kapatiran natin mga kapatid, na that we care and support each and everyone mga kapatid. Amen? So, kung may bago kang sasakyan, may bago kang bahay, may bago kang love life, sige, susuportahan kita. Di ba mga kapatid? Ganun tayo, basta pasakay. Amen mga kapatid. So meron tayong bagong trabaho, we care mga kapatid and we support. Sabi dyan mga kapatid, minsan kasi kaya hindi natin kinikare and sinusupport because of jealousness mga kapatid. Because of insecurities. Pero wala naman yun dito mga kapatid. The spirit of insecurities and jealousness ay wala dito mga kapatid dahil we care for each other. Amen? Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, I care for you. Malakas. Na may pagmamahal na walang suntukan. Amen mga kapatid. So, dun, way back mga kapatid, going back to Nehemiah, may option na siya na wag na silang intindihin mga kapatid. But in verse 4 says, when I heard this, I sat down and wept. Nehemiah has a heart for his people. Sana ganun din tayo mga kapatid ng mga nagdaang preaching, di ba mga kapatid? Sabi doon, dapat meron tayong puso para sa ating mga kapatid. Amen? Wag lang laging away, wag lang laging wala nga dapat away, dapat pagmamahal lang. Amen? Praise the Lord. And this kind of person that God blesses, mga kapatid. Bine-bless pala ng Panginoon ang mga taong nagkikare sa kapwa. In Matthew 5:4,
says, Matthew 5:4 says, "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." Amen. So mga kapatid, it's stated in the Bible, mga kapatid. So Nehemiah is mourning about the life of his people, mga kapatid. Instead of living his life in Susa and enjoying his life without dwelling on the problems of others, he did not do this because of his heart of his people, to his people, mga kapatid. So instead na magstay lang siya doon dahil masaya na ang buhay niya, wala mo siyang iisipin, hindi niya ginawa yun, mga kapatid. Instead, ang ginawa niya, mga kapatid, ay nanalangin siya sa Panginoon na tulungan siya, mga kapatid. Hindi siya yung taong nagsabi na, minsan kasi tayo, sisi, pag-pray mo ako, malungkot ako. Sige, pag-pray kita. Malungkot daw siya, Lord. Ganun lang. Aminin, mga kapatid, sisi, pag-pray mo naman ako, gusto ko ng kasi may sakit ako, may kagalingan. Pinagpipray niyo ba agad? Yung totoo, yung iba. Yung mga kapatid, hindi siya, mga kapatid, yung nakakalungkot pagpipray kita, pero after 20 seconds, babalik na ulit siya dun sa kasiyahan. Amen, mga kapatid. But then again, Nehemiah prayed and mourned, mga kapatid. Fasted, mga kapatid. At nanalangin siya sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. It clearly shows how he cared about his people, mga kapatid. Amen? This news clearly shows us that he is bothered by what happening in Jerusalem. Dahil lang sa balitang yon, bothered na siya, mga kapatid. Kahit pa sabihin mong unbothered tayo, nababother pa din naman tayo, di ba? Kabataan, di ba? Mga unbothered posting yan eh. Nakikita-kita ko. I am unbothered. Di ba? Praise the Lord. Sabi dito, saan ba tayo pwedeng kumuha ng care and support? Sige nga. Bukod sa boyfriend at girlfriend na alam kong isasagot ninyo. Wala kayo nun. Saan? Sige, palusot. Sige, accepted, Brad. So, sa UPC care daw. Sige. So, it can come from the warm embrace of a close friend, a listening ear, or kind words, mga kapatid. We need our friends to help us remember what we already know, or to say nothing and simply be there with us during the pain. But don't quote me on this, mga kapatid. Friends, malawak ang ating kaibigan, mga kapatid. May kaibigan tayo sa labas, may kaibigan tayo sa simbahan. It's just that you need to choose kung sinong friend ang lalapitan mo. Amen? Yan ang laging pinapaalala sa atin, mga kapatid. May kanya-kanya tayong mundo paglabas ng simbahan, trabaho, kaibigan, pag-aaral. But then again, at the end of the day, you need to choose your friend wisely. Hindi tayo KJ, mga kapatid, lahat kinakaibigan natin. Pero when it comes to our spiritual life, mga kapatid, when it comes to our life dito sa simbahan about discouragement, aminin man natin ang sasabihin ng mundo, shut tayo. Amen? Sasabihin ng mundo, iwan mo na yan. Maraming bawal dyan. Amen? Maraming bawal sa simbahan. Dito sa mundo, pwede kang uminom, pwede kang mag-party, kapag hirap ka na, pag di mo na alam ang gagawin. But after the party, where is your friend? Amen? After mong ilibre ng mga alak, nasaan ang kaibigan mo? Amen. Pero dito sa simbahan, mga kapatid, kahit walang pera ang kaibigan mo, kayang-kaya kanyang i-care, kaya kanyang i-support, at kaya kanyang i-comfort, mga kapatid. We need our friends to help us remember what we already know, and that is Jesus, mga kapatid. Amen? You need to have a friend na ipapaalala sa'yo na may Panginoon na kayang tulungan ka gaano man ka-imposible ang sitwasyon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Instead, or another thing, mga kapatid, instead of holding it all inside, it can be helpful to talk about what happened with caring friends, mga kapatid. Kasi minsan kinikim-kim natin. Sino dito ang mahilig magkim-kim? Ang tatalino talaga ng taga-UPC Care, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang bilis ng transition. Amen, mga kapatid. Minsan meron tayong mga bagay na hindi natin kayang ikwento. Pero sabi diba sa pag-aaral, kailangan nilalabas mo daw yun, kinukwento mo rin yun. Pero at the end of the day, mga kapatid,
Minsan takot tayong ikwento at sabihin sa ating pastor. Amen? Pastor June. Let me use you as our example. Pero sino ba yung friend na tinutukoy dito, mga kapatid? Lalo na sa simbahan. Number 1 is our pastor, mga kapatid. If you think that you don't know what's going on, if you don't know the answer, talk to our pastor, mga kapatid. Dahil isa siya sa tamang tao na kakausapin mo na magkikare sa'yo at magsusupport sa'yo. Wala pa ditong kinausap ni pastor na napahamak. Amen? Meron na ba? Wala, mga kapatid. Wala pa dito na napunta doon sa office, nag-close door meeting, tinawagan na napahamak. Amen? Praise the Lord. Kaya kung meron tayo, mga kapatid, na unang pagsasabihan na hindi mo alam ang gagawin mo, go to your pastor. Go to our pastor, mga kapatid, because he can help process the pain. Tutulungan niya tayo, mga kapatid. Anumang pain yan, mga kapatid. Kayo, baba kayo? Masakit na yung puso nyo, ah. Amen, mga kapatid. Schedule na daw, Nay? Kay nanay, ano kayo magpapaschedule kay nanay Edith? Kasi siya yung guard sa baba. So, titingnan niya kung pasok sa schedule ni Pastor. Amen, mga kapatid. Kailangan may dala kayong pamerienda kay nanay Edith. Kahit wag na kay Pastor. Joke lang. Amen, mga kapatid. This shows in the Bible that the king agreed to help rebuild Jerusalem and provided necessary materials. Same thing with our pastor, mga kapatid. Kaya niya tayong tulungan, kaya pa niya tayong bigyan ng mga bagay or ng mga advice na kailangan natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. In Nehemiah 2:18, mga kapatid, at sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila, kaya't naghanda nga sila upang simulan ng gawain, mga kapatid. So in this verse in Nehemiah 2:18, mga kapatid, makikita natin dito ang support, ang teamwork ng bawat isa, mga kapatid. That's why you need to surround yourself with support. Amen? Support in a way, hindi lang financial, mga kapatid. Support with love, support with thanksgiving, support with same vision, mga kapatid. Especially when it comes to the church. Nehemiah Support Network highlights the importance of surrounding ourselves with people who share our vision and values, mga kapatid. Dapat, di ba nga sabi nga ng mga mayayaman sa business, dapat daw sumasama ka din sa mayayaman. Di ba? Sumasama ka sa mga business-minded. Pero minsan, dahil, di ba sa teleserye, dahil ayaw nung ayaw nung mga anak na maging business din sila. Sumasama sila kung kani-kanino. At nagagalit yung pamilya nila, mga kapatid. Same thing sa atin, mga kapatid. Di naman magagalit. Pero we need to choose the right network. Hindi po ito networking, ha? So we need to choose the right network of people. Yung kaya kayong ipagtanggol, kaya kayong turuan, ipagtanggol in a way na sa tama, mga kapatid. Amen? Laging sinasabi, hindi kaibigan ang konsentidor na kaibigan. Amen? Dapat ang kaibigan ang magtuturo sa atin kung ano ang tama at mali. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, Jim Rohn famously said, "You're the average of the 5 people you spend most of your time with." Isipin natin, sino bang lagi nating kasama, mga kapatid? Si mama? Si ate? Si kuya? Sino pa? Si Nanay Edith? Lagi yung nakasama yan dito? Hindi, mga kapatid. Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, your environment plays a big role in who you become in life. Malaki ang ambag ng environment sa ating buhay, mga kapatid. And a key part of your environment is who surround yourself with. Kaya hindi naman kailangan, mga kapatid. This is just an advice from our pastor din, mga kapatid, na choose your network. Pipiliin mo kung sino ang mga taong pagkakatiwalaan mo, sino sa tingin mo ang mga taong maaasahan mo sa oras ng troubles, mga kapatid, and challenges. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Next, mga kapatid, is how do we bounce back or from our setbacks? Perseverance. Ano ba ibig sabihin ng perseverance, mga kapatid? Hala. Mga Englishera kasi mga tao dito, guys. So, what is perseverance, mga kapatid? Perseverance is that doing something despite difficulty or delay in achieving success. Sabi nga, di ba, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Matiisin ba tayo? Marami na ba tayong natiis, mga kapatid? Marami na ba tayong pagtitiis? Ang lakas ng pagtitiis mo, brada. Amen, mga kapatid. Marami na ba tayong... Brad, doon ka nga sa likod. Marami na ba tayong paghihirap? Maya ka lang. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Persevere means to continue in the course of action even in the face of difficulty with little or no prospect of success. May mga ginagawa tayong bagay, mga kapatid, na hindi natin alam kung may patutunguhan pa ba. 'Di ba? Nag-aaral tayo pero saan ba ako dadalhin ng pag-aaral ko? Nagtatrabaho tayo pero walang natitira. Ha? 'Di ba, mga kapatid? May 5 naman daw, sabi ni nanay. Sabi dito, mga kapatid, once in Jerusalem, Nehemiah enlisted help, mga kapatid. But most of the volunteer workers were not skilled as wall builders. Kung ikaw pa, mga kapatid, magbibuild ka ng wall, ang isasama mo ba ay makeup artist? Paano? 'Di ba? Magkukulay, magpipaint. Di ba? May sagot kayo. Meron pa din. May ambag pa din, mga kapatid. It's just that they are not skilled as wall builders. Kapag ba magtatayo ka ng wall, magsasama ka ba ng labandera? Ng planchadora? Di ba? Paplansyahin yung wall. O, di ba? Maglalaba. Hindi, mga kapatid. Pero, mga kapatid, sabihin na natin sa mundo ngayon, let's say for example lang ngayon nangyari yun, kung yun na lang yung tao dun sa panahong yun, mga kapatid, hindi ito ginudge ni Nehemiah. Instead, mga kapatid, they set back and they start building the wall. They set about rebuilding and work heartily. Dahil nanggagaling sa puso nila, mga kapatid. Minsan, may mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin, pero nagagawa natin. Uy, ang galing, paano yun? Hindi tayo yun, mga kapatid. Ang Panginoon yun, mga kapatid. Lahat ng talent natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We're not necessarily going to discuss the walls to tear down in your life. Instead, we'll focus on building walls to keep what's good and what's bad about it, mga kapatid. Nehemiah 4:4, then I prayed, hear us, our God, for we are being mocked. May their scoffing fall back on their own heads, and may themselves become captives in a foreign land. Nehemiah's story encourages us to push through obstacles and committed to our goals. Ano ba ang goal mo ngayon? Ano ba ang gusto mong ma-achieve sa buhay? Gusto mo bang ma-achieve ang magandang trabaho? Gusto mo bang ma-achieve ang sexy body? Parang may humuhugot dito sa gilid ko. Nahihugot dito, mga kapatid. But Nehemiah is encouraging us to push through obstacles and stay committed to our goals, mga kapatid. That is one thing na makakatulong sa atin to bounce from our setbacks, mga kapatid. We need to push through the obstacle. Hindi natin tataklikuran ng obstacle dahil hindi tayo duwag. Dahil meron tayong Panginoon na magbibigay ng strength sa atin, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na may obstacles ka, hindi ibig sabihin na nahihirapan at nagtitiis ka, ay walang mangyayari sa buhay mo, mga kapatid. Instead, you need to push yourself to be more faithful sa ating Panginoon, mga kapatid. That is how you're going to bounce from your setbacks, from your delays. Magtitiis ka na ngayon, ito muna ako. Magtitiis ka na, ito muna ang gagawin ko. But then again, at the end of the day, your setback
will be your victory, mga kapatid. That is just part of the journey. Setback is just part of the journey. Sabi nga, kapag may problema ka, tingnan mo lang, huwag mong tititigan, mga kapatid. Kasi minsan tayo, tinatambayan pa natin ang problema. Problema na, tinatambayan pa. Pero sabi nga, di ba, ang problema, tinitingnan lang. Ang hinahanap ay hindi problema ulit, kundi solusyon. At yun ang solusyon na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong tambayan ang problema. Huwag kang tambay. O yung mga katabi nyo, hindi naman problema yan. Grabe naman kayo. Ano yan? Blessing yan. Sabihin mo ulit, Pambawi, blessing ka sa buhay ko. Di ba? Meron talaga silang mga side comment eh. Amen. Number 3, resilience. What is resilience? Ang hirap kasi ng Tagalog. Resilience. Hindi ito silent, ha? Katatagan, no? Diba? Salamat Google, salamat ChatGPT. Sabi dito mga kapatid, it is the ability to adapt and bounce back when things don't go as planned. May mga plano tayo sa buhay na hindi nasusunod. Lord, pag 25 years old na ako, may bahay na ako. Lord, pag 25 years old na ako, may asawa na ako. 26 ka na, wala ka pa rin girlfriend at boyfriend. 30 years old ka na, wala ka pa ring bahay. Di ba mga kapatid, minsan kasi meron tayong sarili nating timeline. Aminin man natin yan nung nag-aaral tayo at the age of 20, gusto natin nakagraduate na tayo. 25, may sarili na tayong pamilya. 30, settle na tayo. Pero ang tanong, ano ba yung settle na sinasabi mo? Ano ba yung definition mo ng settlement? 31, retired na. Pwede. 35, na lang, umiikot na lang sa mundo. Di ba, Dragon Balls. Amen, mga kapatid. Resilient people don't dwell on failures. We don't dwell with our failures dahil ang failure ay event lang sa buhay natin, mga kapatid. Event meaning, isang beses lang yan. Siya lifetime. Araw-araw ba nag-fail tayo? Hindi naman siguro, no? Araw-araw ba nag-fail ka na sunog yung sinaing mo? Araw-araw ba sunog yung itlog na niluluto mo? Amen daw. Mikey, Jillian, no, araw-araw daw sunog yung itlog na niluluto. Araw-araw ba nababangga ka? Araw-araw ba nadadapa ka? Hindi, mga kapatid, because failure is just an event. Sabi nga ni Pastor, it's just like your birthday na after 24 hours, tapos na. Kasama na lang siya sa history ng buhay mo ulit ngayong taon. Parang iba yung hugot ng anyo ah. Sabi nga dito mga kapatid, it is also acknowledging the situation, learning from your mistakes, and moving forward. When we learn to our mistakes, huwag na nating ulitin. Let's just move forward, mga kapatid. Kasi minsan, sabihin natin, ay, gracious naman ang Panginoon. Ang Panginoon naman ay nagbibigay ng kapatawaran. Unlimited. Kaya ang ginagawa natin, because of this thinking, mga kapatid, gagawin ulit natin ang paulit-ulit. Ginawa natin ang kasalanan ngayon, nagsorry tayo sa Panginoon, repent. Kinabukasan, ginawa na naman natin. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pinatawad ka ay aaraw-arawin mo na. Huwag ganun, mga kapatid. Dapat, we move forward. Amen? Hindi sinabing backward, but instead, we need to move forward. Sabi nga ni John Maxwell, mga kapatid, if you need to make changes in your life and your environment, don't dwell on your past. Huwag tayong bumalik sa nakaraan natin. May mga bagay na pwede tayong balikan sa nakaraan natin, which is good memories. Pero past is past. Sabi nga nila, past is past. You cannot change the past. Don't worry about your future because you cannot control your future. Amen? Hindi natin kontrolado ang mangyayari. Hindi natin alam, baka next month, rapture na. Diba? Hindi natin alam, baka bukas, rapture na. Pero yung plano mo, asama ka pa ng GenCon, ay, sasama ka pa sa Thailand. Eh, paano kung rapture na next month?
Di ba mga kapatid? Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Hindi natin kontrolado ang mga pwedeng mangyari bukas. Nakaplano na tayo. Meron tayong mga journal. Pero minsan may nangyayari na hindi planado, hindi inaasahan mga kapatid. What you need to do is focus on the current moment and what you can do now. Ano ba ang pwede mong gawin ngayon? Amen? Ano pa ba ang pwede kong iambag sa mundo ngayon? Ano ba ang pwede kong gawin para sa ikalalago ng faith ko? Ano ba ang pwede kong i-sacrifice? Ano ba ang pwede kong ibigay? Ano ba ang pwede kong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi sa nakaraan at hindi sa future mga kapatid dahil hindi mo kontrolado ang bagay ng kinabukasan at hindi mo na kayang balikan ang nakaraan. 'Di ba? Pero minsan may tanong sa atin, 'di ba? Kung meron kang babalikan sa nakaraan, meron ba? Meron? Wala. May sumasagot ng mga kapatid. Because you don't need to dwell in your past, mga kapatid. Grateful tayo sa meron tayo ngayon. Amen? Our past is an experience, a lesson from our mistakes, mga kapatid. Bouncing back from setbacks means recovering from a difficult situation and returning to a normal state. Parang bata, nadapa, tumayo, wala nangyari. 'Di ba? Tayo kasi minsan, mga kapatid, ang ginagawa natin, naka-recover na tayo sa difficult situation natin. Because curious tayo at hindi tayo mapakali. Kumbaga sa Batangas, hindi matali. Brother Omar, di ba? Hindi matali sa situation mo, gusto mo pang ulitin. Di ba mga kapatid? Tinanggal ka na nga ng Panginoon dyan babalik ka pa. Minsan dahil sa katigasan ng ulo natin mga kapatid, mas sumihirap ang sitwasyon dahil na rin sa atin. Amen? Nire-recover na nga tayo mga kapatid sa difficult situation at binabalik tayo sa normal state. But then again, mga kapatid, because of our own will, gusto nating bumalik, gusto nating mahirapan. Sino ba dito ang gusto laging nahihirapan? Di ba wala? So, bakit gusto nyo pang bumalik sa nakaraan? Bakit gusto nyo pang balikan ng nakaraang buhay nyo? Ang dati nyong ginagawa dahil naboboring kayo dito? Hindi na kayo interesado? Yun lang yan mga kapatid. If you are not interested on your current situation, it's because if you feel boring in your current situation, it is because you are not interested anymore. You're not interested in the church, kaya ka bumabalik sa labas. You are not interested sa mga gawain. Ang dami namang gawain sa church, linggo-linggo na lang. Pero kapag sa labas, gusto mong pumarty, gusto mong magkape, gusto mong gumala, hindi tayo napapagod. 'Di ba? 'Di ba mga kapatid, aminin natin, nakakapagod dito. Amen? Sasabihin nyo, gigising ng maaga. Kailangan maligo. 'Di ba? Required kasi maligo, mga kapatid. 'Di ba? Pero hindi ba? Hoy, required naman. Amuyin nyo nga yung katabi nyo. Yak daw. Amen. Ayaw daw. Okay pa naman. Buti na lang aircon tayo, mga kapatid. Amen, mga kapatid. But so much for that, mga kapatid. 8:00 nga ang simula natin, mga kapatid. Pero kapag may call time na 6:00 para sa outing, hindi na tayo makatulog. Amen? Amen, mga kapatid. Minsan, pupunta tayo sa gawain, Bible study 7:00, sasabihin natin pagod na, pero pupunta tayo sa coffee shop, 12:00 na umuwi, buhay na buhay pa. Amen? Minsan, gusto nating gumala, aabutin tayo na madaling araw, hindi tayo napapagod sa traffic, pero umupo ka sa prayer meeting na 2 oras, inaanto ka. Amen? 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 Lahat ng naniniwala, magsabing amen. Amen. O, di ba lahat tayo guilty, mga kapatid? Praise the Lord. Kasi minsan, gusto natin ng temporary happiness compare sa eternal happiness, mga kapatid. Gusto natin, ay, pag bagong sweldo, kasama ako sa mga kaibigan ko sa bar. Di ba? Minsan, magwa-wine. Sige, mga kapatid, sa mundo ng corporate world, mga kapatid, kapag sahod, may kanya-kanyang party-party yan, mga kapatid. Sige, I challenge you, Wednesday, bagong sahod, nag-ayang kumain or dinner sa labas ang boss at mga kasama mo, pero may Bible study. Pipiliin mo ba ang Bible study? Ha? Pipiliin niyo ang mga kapatid,
Ilang percent lang ang kayang ipaglaban ng gawain ng Panginoon compared doon sa kailangan mo, sa kakainin mo, ay unli yun. Libre yun. Di ba? Pero mga kapatid, libre ang buhay natin dahil galing sa Panginoon. Ipagpapalit mo ang libre mong buhay doon sa libreng pagkain. Amen. Mga kapatid, we are all busy. Parang minsan nagiging reason na lang yung busy. Amen? Minsan pag narinig mong, busy ako. Bakit sino bang hindi tao ang busy? Ikaw lang ba sa mundo ang binigyan ng pagkakataon na maging busy? Di ba lahat tayo busy? Mapananay man yan, tatay, kabataan, lahat tayo busy mga kapatid. Pero what if isagot ng Panginoon na busy ako? Nung nanalangin ka, Lord, pagalingin mo ang pamilya ko, sagutin ka ni Lord, busy ako. Sige nga, what do you feel? Anong mararamdaman nyo? Di ba? Parang, ay, na-busy si Lord. Pero nung time na ikaw ang tinatawag ng Panginoon dito sa simbahan, you are always telling, busy ako, pagod ako, puyat ako. Pero pagdating sa bahay, pag nakahiga ka, ilang oras ka nagbabrowse, tapos na yung gawain, nagbabrowse ka pa din. Di ba? Aminin natin, sumasakit na lang yung kamay natin, di pa tayo nakakatulog. Amen? Nakikita ko pa yan mga kapatid kapag nag-uusap kami ni Sir Jenny ng mga reels. Ang dami pang online na kabataan. Tapos sasabihin nyo, puyat kayo? Di ba? You have the choice to sleep, but then again, you choose na magpuyat. Wala na to mga kapatid sa notes ko, but God is moving right now that you need to prioritize the works of the Lord. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! In Galatians 5:1, Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Don't go back to something God has already rescued you from. Huwag ka nang bumalik, niligtas ka na nga ng Panginoon, babalik ka pa ba? Iniligtas ka na nga ng Panginoon sa madilim mong mundo. Sa kaadikan mo, sorry for the term, sa kaadikan mo, babalik ka pa ba doon mga kapatid? Ipagpapalit mo ba ang buhay na walang hanggan sa temporary happiness? Okay lang yan, di naman ako nakikita ni Pastor. Lagi natin ginagamit yan. Okay lang yan, di naman ako nakikita ni Pastor. Pero si Pastor ba ang Diyos mo? Amen. God is watching you. Sabihin mo sa katabi mo, God is watching you. Makuha ka sa tingin. Amen, mga kapatid. Don't go back to something God has already rescued you from. And lastly, mga kapatid, return to the Lord. Babalik tayo at babalik sa Panginoon. Hindi madamot ang Panginoon, mga kapatid. Lahat naman tayo dito nagkasala na. Lahat tayo dito dumating na sa point na parang ayaw na natin. Tagal ko na naglilingkod, Lord, pero wala pa rin akong trabaho. Tagal ko na naglilingkod, Lord, pero wala pa rin akong financial breakthrough. Ang tagal ko nang naglilingkod, Lord, pero wala pa rin akong jowa. So, naglilingkod ka lang dahil may ina-expect kang kapalit. Diba? Kailangan, mga kapatid, our motives dapat ay totoo, mga kapatid. Because our motives is one of the thing na tinitingnan ng Panginoon. Amen? Lord, maglilingkod ako kapag binigyan mo ako ng jowa. Ang naging jowa, Iglesia ni Cristo. Diba? Sorry mga kapatid ha. O kaya, nasa ibang lugar. O kaya, hindi natin ka pananampalataya mga kapatid. Binigay ni Lord sa'yo, pero nasaan ka? Binigyan ka ng trabaho. Nung binigyan ka ng trabaho, nawala ka rin. Di ba mga kapatid, nasa trabaho din, huwag nating mahalin natin ang ating trabaho, pero huwag nating yakapin. Amen? Iba yung, I love my work, I love my job, pero doon na lang yun. Huwag na nating yakaping mahigpit, mga kapatid. Amen? Dahil yan ang naghihila sa atin sa gawain ng Panginoon. Minsan nga ang Sabado, may pasok na din. Di ba mga kapatid? Ang school, may Sabado na din. Pero minsan, kapag walang pasok ng Sabado, sasabihin pa rin may pasok kasi tinatamad umattend ng prayer and fasting. Magugutom lang ako dyan. Mga kapatid, ilang oras lang naman. Di naman kayo mamamatay. Di ba?
Minsan nga pag wala tayong gana, hindi natin gustong ulam kahit maghapon tayo di kumain. Amen? Pag di natin gusto yung luto, di ba? Pero prayer and fasting lang na alas 10 hanggang alas 3, ayaw nating umattend. Ay, magpipray lang naman yan, magtuturo lang si pastor. Tapos yung pagkain pagkatapos, noodles lang naman. O di ba? Nanira ka pa. Di ba mga kapatid? Gusto mo, Jollibee. O sige, magbigay kayo. Sabi natin kay Sister Franz. Mga kapatid, hindi naman sinabing prayer and fasting. After nun ay feasting na mga kapatid. Hindi natin pwedeng biglain. Hindi yung after fasting na tayo mag-samgyup. Diba? Umatan ka ng prayer and fasting, pero ang motive mo iba. Kasi inaya ka, nakakain kayo ng samgyup after. So, all throughout the fasting, iba ang nasa isip mo. Tagal naman ni pastor, alas 3 pa. Nag-extend pa si pastor ng 1 oras. Diba? Magagalit pa kayo kay pastor, nagkasala pa kayo. Di ba mga kapatid? So mga kapatid, let's all return to our Lord Jesus Christ. When we feel setbacks, when we feel challenges, huwag tayong bumalik sa mundo. Bumalik tayo sa Panginoon. Amen? The story of Nehemiah is powerful example of returning to God as he left his comfortable position and returned to Jerusalem. Kaya ba nating iwanan ang ating mga komportableng lugar para sa Panginoon? Minsan, mahirap iwanan ng komportableng bagay kapag paghihirap ang papalit. Nasa aircon ka na, babalik ka pa ba sa electric fan? Di ba? Sobrang init. Sige, summer. Nasa aircon ka na, babalik ka pa ba sa electric fan? Depende daw sa pambayad. Pag walang pambayad, balik tayo electric fan. Amen, mga kapatid. Nehemiah is motivated by deep prayer and concern for his people to rebuild the broken down walls of the city. Leaving your comfortable place and returning to God is how you bounce from your setbacks. Leaving your comfortable place, leaving your comfort zone, mga kapatid, is how you bounce from your setbacks. Leaving your temporary happiness and go back to the one who can give you eternal happiness. Minsan ayaw nating bitawan ng mga temporary happiness natin dahil akala natin puro kalungkutan ang pupuntahan natin. Amen? Hindi ibig sabihin mga kapatid na iiwanan mo ang temporary happiness mo, ang ibibigay sa'yo ng Panginoon ay pasakit mga kapatid. Hindi kayang ibigay ng mundo ang eternal mga kapatid. Hindi kayang ibigay ng mundo ang kaligtasan. Only God knows, mga kapatid. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng eternal things sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! The rebuilding of the walls is seen as symbolic representation of people's spiritual restoration, mga kapatid. They renew their commitment to our Lord Jesus Christ. We know what happened nung si Haggai, mga kapatid, the story of Haggai, when they are rebuilding this temple, mga kapatid. Ang mga tao, busy sila sa pag-rebuild ng bahay nila. Sinabi na ng Panginoon, rebuild the temple. Sinabi ni Haggai, rebuild the temple. Pero matigas ang ulo, hindi nakikinig. What they rebuild is their own home, mga kapatid. Ganun tayo, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon, umattend ka ng gawain, maglingkod ka, palalimin mo pa ang pananampalataya mo. Pero tayo, we're building ourselves. Magpapakagaling ako sa trabaho, magpapakadalubhasa ako para mapromote ako, para ganito, ganyan. But we are not rebuilding the temple of God. God wants us to renew our commitment to Him, mga kapatid. Hindi commitment natin sa ibang bagay, sa ibang tao, but God wants us to be restored, mga kapatid. Amen? Focus on God and what He has done for you. And He will, sige, tapon niyo muna yan, kung ano man yan. Amen. Focus on God and what He has done for you and He will lift you to a new place. Naniniwala ba tayo mga kapatid that if we focus on God, if we focus on what He can do for us, ibibigay niya ang bagong kabanata ng buhay natin mga kapatid. A new place, a safe place, a happier place mga kapatid. Amen? Healing comes as you release heart anguish through your ears. Cling to God's promises. Hold on to hope and surrender your pain to Him in prayers. We are going to surrender our pain. We are going to surrender our heartbrokenness, mga kapatid, our sadness, our disheartened, mga kapatid. Iso-surrender natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na sa mundo, mga kapatid, sa mundo ng
mga sundalo o police, when you surrender, it's about giving up or losing, mga kapatid. But with God, surrender is somehow giving up yourself to Jesus, mga kapatid. More of Jesus, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na tinaas mo ang kamay mo, hindi ibig sabihin na give up ka, mga kapatid. Giving up meaning sa atin, mga kapatid, give up mo ang sarili mong will dahil ibinibigay mo ito sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. It also teaches us about handling adversity and pressing forward when dealing bad news and hard times, mga kapatid. Amen? You need to surrender to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Let's clap our hands to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Let's raise our voice. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us renew our spirit to our Lord Jesus Christ. Let's rebuild our temple, mga kapatid, and we need to move forward right now. Bouncing from setback means recovering quickly and getting back on track after facing a challenge or obstacle. If you feel pain right now, if you feel that you're losing hope, mga kapatid, ang dami mong pinagdaraanan, you need to bounce from your setbacks. It's about not letting the setback hold you down, but instead use this as your motivation to continue serving the Lord. It's about you making strong comeback. Your setback will be your strong comeback, mga kapatid. Amen. Hallelujah. There's a different kind of strength you find after you survive. Kapag nakasurvive na tayo sa mga setbacks natin, malakas na ulit tayo, pero hindi ibig sabihin na malakas na tayo ay aalis tayo sa simbahan. Instead, mas papalakas pa tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo bibigay, hindi tayo susuko, mga kapatid. Tragedies can help us weak, mga kapatid, or tragedies. Ginagawa tayong mahina ng trahedya, mga kapatid. But they can also make us stronger. It's just that you need to bounce from your setbacks, mga kapatid. Life may be challenging right now. Hindi mo alam kung paano magbabago ang sitwasyon mo. Hindi mo alam kung paano i-handle ang mga bagay-bagay sa mundo. Take heart. Surrender to Jesus, mga kapatid. Even in your darkest times, sa madaling mong mundo, sa madaling mong buhay, mga kapatid, the hope of Christ shines brighter, mga kapatid. Hindi mo alam kung gaano sasabihin natin, Lord, sasabihin natin sa kaibigan natin, hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Hindi mo alam ang bigat na pinapasan ko. Hindi mo alam ang setback na meron ako. Hindi mo alam kung anong meron ako ngayon, kung paano pa ako nabubuhay. Hindi mo alam kung paano na lang ako nabubuhay. Hindi mo alam kung kanino na lang ako kumakapit. But the hope of Christ shines brighter, mga kapatid. Gano pa niyan kadilim, gano man yan ka-blur sa atin, mga kapatid. Pero ang hope, ang pag-asa ay mas maliwanag, mga kapatid. Hindi mo alam kung ano na yung mangyayari sa buhay mo. Lord, I don't know what's going on in my life right now. All you need to do is to return to our Lord Jesus Christ. When you are weak, God is your strong comfort. When you are exhausted, He is your strength. When you are distressed, He will give you hope. When you feel depressed, God can give you comfort and care. If you're tired, God can give you rest. Hallelujah. If you feel weak, God is our strength. Hallelujah. Setbacks are just setups for comebacks. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, ang sabi ko, setbacks are just setups for comebacks. Tayo ay babalik sa ating Panginoon dahil every challenge, every problem is an opportunity to learn and grow stronger and stronger. Bounce from your setbacks, set up for your comeback, return to God because your setback is God's setup for your comeback. Hallelujah! Hallelujah! Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Let's raise our voice! Hallelujah! Hallelujah! Sabi dyan, mga kapatid, your setback is God's set up for your comeback.
If you think that you're lost right now, lost in the ministry, lost in your family, God is preparing you for your comeback. Hindi mo alam kung ano ang kayang ibigay ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo alam kung gaano ka ka-bless dahil naririnig mo ang salitang ito na nanggagaling sa ating Panginoon. The message of the Lord right now is do not dwell on your setbacks, because those delays, those challenges, those trials are the way for you to come back. At babalik ka sa Panginoon ng mas malakas, mas matibay, mas malalim sa pananampalataya. Hallelujah. God is preparing you for something greater in your life, mga kapatid. Hindi ito ang oras na tayo ay susuko. Hindi ito ang oras na tayo ay tatalikod. Hindi ito ang oras para